Hi everyone, for today's video, we will discuss another probability problem. So ang question po na ito ay i-PM lang sa akin. So kung meron po kayong mga math question, probability na question, PM nyo lang po sa akin. Try nating sagutan. Okay, so ang sabi sa problem, a box contains 10 coins where 5 coins are two-headed, 3 coins are two-tailed, and 2 are fair coins. A coin is chosen at random and tossed. So dun sa box na may 10 coins, sa box na may 10 coins, kukuha ng isa, and then after kumuha ng isa, itotos. So, letter A, find the probability that ahead appears. Okay, so ang hinahanap natin ay probability na head ang lalabas dun sa experiment natin. So, ang sabi, analyze natin mabuti, a box contains 10 coins. So, dun sa total na 10 coins, meron tayong 5 coins na two-headed. Okay, so total na 10, yung 5 daw doon ay two-headed. Ibig sabihin, walang tail yung bias yung coin, walang tail. Parehas head. Pag tinus natin, so syempre head lahat yung lalabas doon. Okay? And then we have 3 coins naman are two-tailed. So wala namang head yung 3 coins, and then yung 2 coins are fair. So ang formula lang natin dito, i-multiply lang natin yung unang probability. So, compound event ito. So, yung unang probability na kukuha tayo. Tapos, probability nung itotos natin. Kaso, hinahanap natin ay probability ng head. So, dahil meron tayong 3 sets, meron tayong 5 coins two-headed, 3 coins na two-tailed, and then 2 coins naman na fair. So, yung probability ng bawat isa na makakuha ng head doon ay i-multiply natin yun, tapos i-add natin. So, magiging probability natin dito, yung una, probability, dun muna sa two-headed, and then, pangalawa, dun sa two-tailed, and then, probability naman dun sa fair coins. Okay, so, isa-isahin natin. Dito muna tayo sa two-headed. Ito yung probability ng two-headed, and then, dito naman sa two-tailed, and then, dito sa fair. Okay? So, ano yung probability na makakuha tayo ng head dun sa two-headed? Parang sure yun, ano? Kasi two-headed. So, ilan yung two-headed doon sa 10 coins? So, meron tayong 5. So, therefore, that is 5/10. Okay? 5 out of 10 kasi yung two-headed. Tapos, imumultiply natin sa probability. Ano ang probability na makakuha tayo ng head doon sa two-headed na sa 5 na two-headed? Siyempre, head ang hinahanap natin. So, sure event yon, 100% yon, or 1. Ang 1 at 100% parehas lang sa 1. Okay? Then, i-add naman natin dito naman sa two-tailed. So, ilan ang two-tailed natin? Base sa problem, sabi, 3 coins are two-tailed. So, we have 3 out of the total natin ay 10. So, 3/10. Ano ang probability na makakuha tayo ng head doon sa two-tailed? Dahil two-tailed yan, walang head dyan. So, ang probability niyan ay 0. Okay, and then i-add naman natin dito sa fair. Ilan ang fair coins? So we have 2. 2 are fair coins, so therefore 2 out of 10. And then i-multiply natin sa probability na makakuha ng head. Ang probability na makakuha ng head sa 2 coins, so syempre ang outcome ay head and tail, so therefore that is 1/2. So simplify na lang natin, yan ay magiging answer natin. 5/10 times 1, we have 5/10. Plus 3/10 times 0. So, wala na ito. 0 na ito. Huwag na natin isulat. So, diretso na tayo dito. 2/10 times 1/2. So, makakancel lang yung 2. So, natira is 1/10. So, ito yung answer natin. 5/10 plus 1/10. So, similar fractions. Add lang natin ang numerator. 6/10. Then, i-lowest term lang natin. Divide parehas sa 2. So, 6 divided by 2, we have 3. 10 divided by 2 is 5. So, in fraction form, the answer is 3/5, or kung gusto nyong i-convert sa decimal and sa percent, so 6/10, that is 60%. So equal yan sa 60%, or in decimal, equal yan sa 0.6. So alin man dyan sa tatlo ang final answer natin. 3/5, 60%, or 0.6. Okay, so next number tayo, letter B. Okay, letter B. If a head appears, find the probability that the coin is fair. So dito sa question, sa letter B, ang gagamitin nating formula dito ay formula ng conditional probability. Kasi sabi, if a head appears. So ibig sabihin yan, given na head na yung nag-appear dun sa ating
sa ating experiment. Head na yung nag-appear, so given na head appear. So therefore, ang formula para sa conditional probability ay probability of A given B. So ang basa dito, given. Probability ng A given B ay probability of A and B. Probability of A and B over itong given, probability of B. Okay, so probability of A given B is equal to probability of A and B over probability of B. So dito ang given natin ay yung head. So isulat natin probability of head appear. So given na head yung nag-appear, find the probability that the coin is fair. So ang nandito sa unahan ay fair. Probability of fair given head yung head na yung nag-appear. So ang formula natin, probability of fair and head over probability of head. Okay, so yan ang magiging ito na yung gagamitin natin na formula. So balikan natin yung sa letter A kanina, di ba nasagutan na natin. Ang sagot natin sa probability of head ay 3 over 5 or 6 over 10. Okay? So yung hindi naka-lowest term na ang gamitin natin para mas madali. 6 over 10 or 60% yung probability ng head. So ilagay na natin dito yan. Probability of head, so we have 6 over 10. So ano naman yung probability ng fair tsaka yung head? So kung maalala nyo kanina sa number 1, ang probability ng head natin, yung sa solution natin ay 5 over 10 times 1 plus 3 over 10 times 0 plus dito sa fair tayo, we have 2 over 10 times 1 half. So, yung fair na head, dito manggagaling yon, di ba, sinimplify natin to, naging 1/10 na lang siya. Ito naman kabila ay we have probability na manggagaling sa two-tailed ay 5 over 10. So, ito na po yung hinahanap natin na probability na fair, tapos head yung lumabas. So, ito na yon. Fair is 2 over 10, and then head yung lumabas, 1 half, so that is 1 over 10. Itong sa kabila, manggagaling naman, kapag manggagaling doon sa two-headed, 5 over 10. So therefore, ang answer na natin, gamit ang formula ng conditional probability, so we have 1 over 10 sa numerator, probability na fair and head siya, and then given na probability ng head, so we have 6 over 10. So simplify lang natin to, baka cancel out lang yung 10. Final answer is 1 over 6. Okay, so in fraction, 1 over 6, or in kung i-convert natin sa percent at decimal, so that is approximately 1/6. So, ano ba yung decimal ng 1/6? Kapag 1/3 ay 3333, so atingin natin yung 32, pag natin 16, ano. So, ayan, mga approximately 16.666, ayan. Dire-diretso yun. Or 16.67%. So, in fraction, mas exact yung fraction, ang tamang sagot pag fraction ay 1 over 6. Okay, so that's it. So I hope nagustuhan niyo yung explanation ko para sa problem na ito. So, kita-kita tayo sa marami pang mga example para sa probability. Kung meron kayong math question or probability question, i-comment nyo lang po dito sa aking channel. Pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger na RJ Enseñado. So, bye-bye and God bless.